Lalaking sumali sa frat at nakasaksak ng kaaway. Paano na kaya siya? Lalaking naggapos ng masamang espiritu. Makakalaya pa ba? Mga taong nabilanggo sa tanikala. Paano nila maipapanalo ang laban ng Good versus evil. Susunod na. This world is in a constant battle. It is a war between good versus evil. So, kanino ka ba kakampi? Sigurado bang tama ang landas na iyong nilalakaran? Tulad ni Randy na minsan nangarap maging doktor, na bilanggo. Paano naligaw ang landas? Ito ang kanyang kwento. Kahit bata pa lang, pursigido na si Randy na abutin ang kanyang pangarap, ang maging isang pastor. Bunga ito ng impluwensya ng kanyang ina na nooy isang church worker. Lagi ako nasa church nga, ginagawa yung mga bagay na ginagawa ng bawat isang Kristiyano. Pero along the way, natatandaan ko, gusto kong maging doktor din. Kaya nang sabi ko, gusto kong maging doktor-pastor. Subalit, suntok sa buwan ang pagtupad niya sa mga pangarap dahil ang mundong kanyang ginagalawan ay puno ng karahasan. Ang community namin doon sa Mindanao ay maraming rebelde. Madalas ay nag-evacuate kami. Basta sinabi ng mga sundalo, likas talaga ang buong pamilya. Ang aking tatay, ang kasalukuyan noon na commander ng Civilian Defense. Naging sa usapan, isa siya sa pinagbibintangan na nagpumatay doon sa dato na yon. Ang nangyari ay pinilit kami ng family niya na sumunod dito sa Cavite. Agarang nag-iba ang kanilang pamumuhay nang sila ay dumating sa Maynila. Kabilang na dito ang pagkawala nila sa simbahan. At sa pagdaan ng panahon, natuon ang kanyang atensyon sa barkada kung saan siya'y napapasama sa pakikipagbasag ulo. Ang isang kinaadikan ko, away. Walang araw na wala akong binugbog, kaya ay wala akong ginawang gulo. Parang ang saya-saya ko kapag nakakabugbog. Parang may fulfillment. Kaya nagpatuloy yon. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago sa kanyang buhay matapos niyang masangkot sa isang gulo. May nakasalubong akong 3 kabataang lasing. Yung isa, hinawakan ko, tapos kinuha pa yung kutsilyo sa bulsa, at pagkatapos sinaksak. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay nagsimulang mag-isip, ano kaya nangyari? Napuruhan kaya unti-unti nang pumapasok yung kaisipan na baka na ospital, baka namatay. Nang makarating ang balita sa kanyang mga magulang, agad nilang nakumbinsi ang anak na sumuko na sa otoridad at panagutan ang nagawang krimen. Nakulong siya matapos sampahan ng kasong frustrated murder. Ang kinakaharap na sitwasyon ang gumising sa kanyang kamalayan, lalo na't narinig niyang tawagin ang kanyang pangalan sa kanilang graduation ceremony. Yung municipal jail ay malapit doon sa school. Nung naroon ako sa kulungan, that's the time also na graduation namin. Narinig ko yung pangalan ko. Randy Austria. Sabi ko, sayang. Sana nagmamarch din ako doon. Hindi niya inakala na ang kanyang pagkakakulong ang magbabalik sa kanya sa Panginoon. Yun yung time na inabot kami ng church. Sa pangunguna ng isang pastor na kakilala ng mama ko, ay dinalaw kami. Kasama niya ang isang lawyer. Dito muling narinig ni Randy ang salita ng Diyos na nagbigay sa kanya ng pag-asang makalaya, hindi lamang sa kulungan, kundi maging sa mga nagawang kasalanan. Sunod nito'y nakalabas siya sa kulungan matapos makaareglo ang pamilya ng biktima kung saan sila ay nagbayad ng 35,000 pesos. Doon ko nakita na nagsumikap yung mga magulang ko na makapag-raise ng pondo para maibayad doon sa aking naatraso. Naisip ko yon na yung aking mga magulang, mahal nila ako. Mula doon ay naroon yung kaisipan na kailangan ko rin magbago. Sa tulong ng Diyos, tuluyan na siyang lumayo sa pakikipag-away. At sa halip, inakay niya ang kanyang mga kaibigan sa simbahan. From that time, naging mas madalas yung pagpunta ko sa church.
Unti-unti niyang naunawaan ang pag-ibig ng Diyos, kaya nagawa niyang isuko ang kanyang buhay at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Merong isang preacher, siya'y nanawagan ng sino mang gustong magpastor. Yung time na yon, bumalik sa akin yung pangarap ko nung bata ako. So nung nananawagan, talagang nag-come forward ako at nag-kneel down. Sabi ko, Panginoon, dito niyo ako tinatawag, gusto kong magpastor. Pero siyempre naroroon yung pakiramdam na karapat-dapat ba ako? Ito yung aking buhay. Ako'y isang alibugang anak, nalayo. Pero along the way, salamat sa Diyos dahil pinaunawa niya na ikaw, kung lalapit ka sa Kanya at magre-repent, tapat ang Diyos para ikaw ay paputiin, para ikaw ay patawarin. Ngayon, siya ang nangunguna sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanilang simbahan, katuwang ang kanyang asawa at mga anak. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako binitawan. Patuloy na i-preach sa mga kabataan na ang Diyos ay hindi bibitaw kailanman sa kanila. At patuloy dapat tayo na maglingkod sa Diyos anuman yung ating mga nakaraan sapagkat ang Panginoon ay merong magandang plano para sa bawat isa. You know, Peter, I'm convinced, nung narinig ni Randy yung pangalan niya na tinatawag sa graduation, I really believe the Holy Spirit was moving. At in-affirm niya. Hindi lang siya Reverend Randy, Reverend Dr. I know. Randy. Exciting, no? Oo, alam niyo po, life's journey like Randy's is filled with choices. And sometimes the choices we make can lead us astray. Minsan kasi akala natin na tama ang landas na ating nilalakaran. Hindi natin alam, mali na pala at napapasama na tayo. Alam niyo po, the Bible teaches us that there is a constant battle in this world and we are supposed to choose, no? Alin ang ating susundan? The Apostle Paul warns us about the battle being fought in our daily lives. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. You know, Joyce, when we don't surrender our minds and hearts to God, evil wins in our lives. That's why the Bible reminds us to surrender our thoughts to God. In Romans 12, verse 2, it says, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." That's why we encourage you to know more about Jesus and how He can transform you from the inside out. So if you want to know more about Him, call the numbers on your screen or you can chat with us. We will be glad to help you know more about the wonderful plan Jesus has for you. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Good deeds ba kamo? Willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairouz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today. Walang ibang taong nagturo sa akin tungkol sa Satanism. Ako ang nag-research mag-isa. Naghanap ako ng mga libro pa, mga pahayagan, mga magazine.
mga music na pwedeng makatulong sa akin para mas lalo akong lumalim sa satanismo. Wala akong ibang inisip nung oras na yun kundi magalit sa lahat ng nangyayari, magalit sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang magalit sa Diyos. Taong 1993, isang linggo lang nilalagnat ang kanyang ina at agad din itong binawian ng buhay. Hindi matanggap ni Joven ang naging bigla ang kamatayan nito na nag-iwan ng matinding galit sa puso ni Joven. Nagsagawa si Joven ng sariling pag-aaral at pagsasaliksik tungkol sa astrology, demonology at pakikinig ng metal music hanggang sa makakilala si Joven ng iba pang mga satanista. Sinundan namin yung pattern ng isang libro na ang title niya Satanic Bible. Actually, meron dong detail kung paano mag-organize ng isang satanic ritual. Sa simula ng Black Mass, sabay-sabay silang sumasamba at nananalangin. Kasunod nito, ang pag-usal ng dalawang uri ng panalangin, paghiling ng pagpapala para sa sarili at pagbibigay ng sumpa sa ibang tao. At pagkatapos nun ay magkakaroon ng 1 hour of solemn prayer. Doon ka nasasamba sa sarili mo. Kung gusto mo mag-conduct ng magic rituals, kumbaga, kung gusto mo mag-chanting, I do believe na I became supernaturally powerful back then. I would predict kung ano itsura ng isang building even before ko siya makita. I-describe ko siya sa isang tao, tapos pagpunta namin doon sa lugar na yun, exactly how I described it. Nakakahula ako, nababalikan ko yung past, even what the person feels during that time. Hanggang sa nagtayo din si Joven ng isang banda kung saan kapwa mga satanista ang kanilang miyembro. We play this type of music na ang tawag nga is black metal. We have to give an image sa lahat ng nanonood na we look like vampires or mukha kaming mga lumabas sa lupa. Form of worship na rin po siya. Pagpapakita na rin sa tao na satanista kami. Especially, we have those costumes and we wear like inverted crosses. Hindi po nila alam na nag-worship na kami. Pero para sa amin, worship po namin. Ang goal ko po noon, believe it or not, is to dethrone God. When I die, I know I will go to hell. I would lead hell side by side with Satan himself. Sa kabila ng magulo at madilim na daigdig na ginagalawan ni Joven, suminag pa rin ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Isang kaibigan ang ginamit ng Panginoon. Nagtaka ko sa sarili ko kung bakit ako nakikinig. For the first time, nakikinig ako sa Kanya. Alam mo, Joven, sa kabila ng lahat ng ginawa mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Doon ako talaga natigilan. Paano niya ako mamahalin? Kung kinuha nga niya ang nanay ko Tapos ako mamahalin pa niya. Lagi kong sinasabi na hindi siya buhay, walang Diyos. Dati nagpupunit ako ng Biblia. Nagawa ko yung mga bagay na yon, tapos sinasabi mo sa akin, mahal ako ng Diyos? Sabi niya, oo. Gusto mong maintindihan? Umattend ka sa Bible study namin. Paano niya ako mamahalin? Meron akong mga tanong sa isip, pangbara sa kanya, pero lahat nasasagot. At sa pagpupursige na rin ng kaibigan ni Joven mula sa Bible study na isama siya nito sa Sunday worship. Hindi ko nga naintindihan yung kanta, pero nababasa ko yung lyrics. At lahat nung nababasa ko dun sa lyrics, isa lang ang sinasabi. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Diyos kahit kailan. Hindi niya ako binitawan. And for the first time, in 10 years, sinabi ko, Panginoon, patawarin mo po ako. At pagkatapos nga nung mensaheng yun, ay tinanggap ko si Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Masayang-masaya po ako kasi first time ko pong nakaranas ng ganong klase ng kapayapaan sa aking puso, sa aking isip na I really felt free. Una, ako po ay nagpagupit ng buhok at tinanggal ko po yung mga hikaw ko sa muka, sa tenga, ganon. Yung mga gamit ko ngayon, mga kwintas, yung mga ginagamit kong pangmisa, lahat po ng libro, lahat po sinunog na. Kasunod ng pagsuko niya sa Diyos, ang pagsisikap ng Diablo na guluhin muli si Joven. Nakikipag-usap siya sa akin minsan sa panaginip. Sinasabi niya sa akin na, totoo ba yung ginawa mong yan? Pero purihin po ang Panginoon sapagkat doon sa mga panaginip kong yon, ang sinasagot ko po sa kanya, sa demonyo ay mga verses din. Galing din po sa Biblia. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagtatangka ng Diablo na maibalik sa ilalim ng kanyang kapangyarihan si Joven. Merong supernatural na manifestation, yung isang kapatid niya ay napoposes. So ganun po ang nangyari, tumatawag po kami ng tulong sa
mga kakilala naming pastor, ngunit wala pong nakapunta nung gabi na yon. Sinabi ko sa kanya na hindi papayag ang Panginoong Hesukristo sa ginagawa mo sapagkat ikaw ay talo na. Ako po ay binalibag niya sa sahig, tinapakan niya po ako sa dibdib. Habang ako po ay nahihirapang huminga sapagkat yung pressure niya nasa dibdib ko, ako po ay nananalangin sa aking isip. Sinasabi ko, Panginoon, iligtas mo ang bahay na ito, iligtas mo ang pamilyang ito, sapagkat ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin. At pagkatapos nun siya po ay biglang nawala. Ako po ay biglang lumuhod, nagpasalamat sa Panginoon, tapos talagang sinabi ko sa Diyos na, Panginoon, simula sa araw na to ako po ay patuloy na sa iyo. Ibinibigay ko na yung sarili ko, ang aking buong puso, ang aking lahat, sa iyo lamang. Sa ngayon, iisa na lang ang bukang bibig ni Joven. Kung makapangyarihan ang Diablo, mas higit ang kapangyarihan ng pag-ibig na hatid ng Panginoong Hesus. Wala akong ibang lugar, tao, na nakasama, nakausap na puntahan na nakapagbigay sa akin ng kapayapaan. At ang pinaka-importante ay ang kaligtasan ng aking kaluluwa, kundi kay Hesukristo lamang. You know, the story of Joven only proves the power of God's Word. Because sabi niya, meron siyang kapangyarihan from the dark side. Pero when they were sharing the gospel to him, nakikinig siya. Para bang the pull and the power of the gospel was getting through to him and through his heart. Oo, hindi niya matiis. Oo. Because, you know, our God is beautiful and you cannot resist the Lord's beauty. Pero, I also cannot imagine yung takot no, na na-experience ni Joven when he was being tormented, nung parang binitawan na niya yung kanyang Satanism, pumunta na siya kay God, tapos tino-torment siya. And yet, it was clear that even when evil was present, there is someone greater than any principality on earth. John 1:5 tells us, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Are you groping through the dark and you don't know the way out? Come to Jesus, the source of light and life for all mankind. He will light your way and restore your life. And if that is your desire this very moment, then follow us in this simple prayer. Lord, right now I surrender to you. I no longer want to walk this dark path. Lord, napakahirap, napaka-challenging. So Lord, I come to you. You are the source of light and life. There's no other way but you, Jesus. So right this very moment, I come and surrender my life. I humble myself. I ask for your forgiveness. Lord, cleanse me from my past sins. And realizing what you did on the cross for me, in spite of the way I lived my life, you paid on that cross for all my sins. You took away my shame. You took away my guilt, and now translated me into the kingdom of light. So Lord, this very moment, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will usher me in this new life with you, through an everlasting life. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for paying for all my sins. I pray this prayer from my heart, in the name of Jesus. Amen and amen. I want to pray for you also if you feel like your life is in the dark at panay wrong choices ang ginagawa mo and you feel trapped. Kasi when we have Jesus in our lives, we will be able to walk out of the dark because He is the light of the world who can illuminate the darkness along our paths. So if that is you, you are in a dark situation, I want to pray for you right now so that you can break free from that evil that you are experiencing. Lord Jesus, you are the light of the world, and you are willing to exchange burdens with us. You told us to take your yoke because your yoke is light. So right now, I know there are people watching right now, and they want to surrender the evil in their lives, the darkness, the wrong choices they have made. Gusto na nilang isurrender ito, Lord Jesus. They just don't know kung ano yung first step, but this is it. I know
Lord, that your burden is truly light. And when we make the choice to follow you, we will surely walk out of whatever dark situation that we are in. So Lord Jesus, we stand on your promise because you are a promise keeper. That if we turn to you and if we follow you, our lives will be completely new. Thank you, Lord, for this opportunity to surrender my life to you. Amen and amen. The Lord is now healing someone with lung cancer. You're in your late 30s and you're so worried. The Lord says to you, I am your healer. I'm setting you free from cancer this very moment. Receive your healing in Jesus' name. And there are several watching. You have been dwelling and delving in pornography, in things that are so detestable to God. You're into other vices, drinking and smoking, drugs, taking drugs. The Lord is setting you free this very moment. Receive your healing. Whom the Son has set free is now free indeed in the name of Jesus. Amen and amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Dito lang ako. Diyan ka lang po pala, kuya. Kuya. Kuya! Lumaki sa pangaral ng Biblia si Dominic dahil Kristiyano ang kinagisnan niyang pamilya. Lagi kaming nasa church. I always attend Sunday school. Kaya lang, something's missing. So I fell into a lot of sin. Ang kanyang pagiging inosente ay maagang ninakaw sa kanya. I was sexually abused by our family driver. It was an experience I cannot forget. All I felt was, hindi ko alam kung tama o mali itong ginagawa ko. Pero alam kong may nagsasabi sa aking mali. Pero I just disregarded it because nagustuhan ko rin naman yung ginawa. Ang pangyayaring iyon ay mitya sa adiksyon ni Dominic sa pita ng laman. Nung nag-16 years old ako, doon nag-umpisa yung multiple sexual partners, dire-diretso yun. Female, very few. Mostly guys. Bagamat naghanap ng atensyon mula sa iba, di naman ibig sabihin ay nagkulang ang kanyang pamilya sa pagkalinga sa kanya. Sa katunayan, my parents loved me very much. Panganay ako eh. Chinese family. All the attention is on me. I guess that's it. I had too much attention. Dominic, kailan mo gustong sundan ang negosyo mo? I felt strangled. I felt that, everybody's eyes are on me. It's very difficult. Bunga nito, hindi lamang siya sa sex na humaling. Nalulong na rin siya sa patibong ng droga. My boyfriend introduced me to Shabu. I knew what it was, but the lust of the flesh is stronger than that knowledge of rejecting it. And so I tried it, and from there on, I was using it. Gumagamit man ng ipinagbabawal na gamot, patuloy pa rin ang trabaho niya bilang tutor. Wala nga pong nakahalata sa mga tinuturuan ko. I still go to church once in a while. Wala talagang nakakahalata. Sabi nga nila, magaling daw ako magdala nun. But, kahit na anong galing natin magdala, hindi natin maluloko ang Panginoon. Kuya? Nadiskubre ng kapatid ang kanyang adiksyon kaya naman ipinadala siya sa rehab. At first, I was brought to a detox facility and was brought to a Christian rehab.
A week later, I escaped from that rehab. The wall was so high, I was able to climb it and drop without hurting myself. A week later, binalik naman ako sa pangalawang Christian rehab. It didn't change me. I said, sarili ko pa rin, kung gusto ko magbago, magbabago ako. Kung gusto ko pa rin gumamit, wala kayong magagawa. So when I came out, a week later, gumamit ako agad. Subalit, isang pangyayari ang gumising sa kamalayan ni Dominic upang magbago. I totally lost control of myself and I was raped by 3 guys. Unprotected. That's what I said to myself, what am I doing? I was afraid of contracting HIV because unprotected and was forced. So when it was forced, we can always imagine there's bleeding. Matapos nito, isang bagay ang kanyang naalala. I was earning quite around 80 to 100,000 a month. And can you imagine all of those just go down the drain because of first sexual addiction and then came drug addiction. That was the time when I said I had only 20 pesos in my pocket. When I realized that and everything came flooding in from all my Sunday school lessons, all the verses that my mom has taught me, there was a time I knelt down. I knew that I had to surrender my life. Lord, take control of everything. I'm such a wreck. I knew I needed a pastor. I knew I needed a mentor. And so I prayed for a mentor. Alam ko ito lang ang makapagpapabago sa kanya, ang Panginoon at ang kanyang salita. Doon nagsimula at naging obedient naman siya sa salita ng Panginoon. Paminsan-minsan, nasusubok din ang pananampalataya ni Dominic. There were tricycle drivers, harap-harapan, inalukan ako. Nasa harapan ko na yung shabu. I had money, I could buy it. I said, ay, bawal po yan, kuya. Sa pagbabago ng kanyang buhay, maging ang lamat ng relasyon sa kanyang pamilya nang siya ay magdroga ay naayos na. Ang dating drug addict, ngayon ay director ng Jula Christian Retreat House, isang rehab center para sa mga biktima ng droga. This is a very tough time for all, drug users. Everybody looks down on them. Everybody shuns them. Society hates them. But the good news is, Jesus will never, never reject you. He will always accept you. So my plea is for them to turn to Jesus. Every time that I'm with, my current patients right now, I feel blessed. Because when I see the changes that God has done in their lives, it reminds me of myself, how God has changed me. At ang isang bagay na nais ibahagi ni Dominic sa iba, each day is a struggle. Pang-araw-araw na laban. Laban sa allure ng drugs, laban sa allure ng lust. Ngunit ang alam ko lang, nakakatindig pa rin ako ngayon dahil ang Diyos ang Panginoon ko. Even when darkness seems to overwhelm us, the Bible reminds us about the power of Jesus. 1 John 5:4 says, "For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith." God has surely won the battle against the principalities of this world. Psalm 27 verse 1 says, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Be not afraid. The battle has already been won for us. Trust in Jesus. And that concludes our episode today. So join us again next week for new stories that will inspire and give you more reason to live life in a new light. God bless you and keep you, and may you be blessed always. If you want to see more inspiring stories in the show, partner with us. Just scan the QR code on your screen.